Alright. So, welcome everyone dito sa ating day 2. For those of you na nakapanood na nung in advance doon sa kanilang dashboard. So, this is gonna be the live training, no? Kung may mga questions pa kayo in terms of doon sa lesson, so this is your chance of asking it. But however, I'm just gonna discuss yung mismong context or mismong lesson natin for day 2, which is the Facebook auction, no, and how it works. Ano, paano ka nga ba chine-charge ni Meta ng iyong budget? Ito yung karamihan kasi na hindi naiintindihan ng mga nagra ng Facebook ads, no. Madalas sinisisi natin si Meta in terms of our results, no. Ibig sabihin, ba't gano'n, nagbago yung algorithm, nagbago yung ganito, madaming changes. Hindi natin control 'yon, no? So, ibig sabihin wala tayong control sa mga changes na 'yon kasi unang-una hindi naman natin pagmamay-ari si Meta. Tama ba, guys? No, kung website, no, kung website yung ginawa natin, ibig sabihin may control tayo din sa website. Kung ano yung puwede nating gawin dun sa ginawa nating website. However, sa Meta kung ano mang algorithm changes ang mangyari diyan, wala tayong control dun. Do you agree, guys? No, sino yung so mga kapapasok pa lang, no? Thank you so much for joining our second day. Like as expected, pababa yung ano na yan eh, yung number of joiners or yung participant from day 1 to day 5. So kasi yung iba nag-a-advance lesson, kumbaga napapanood nila na advance doon sa kanilang dashboard. But that's okay. So for you guys na mga nandito sa live training, so as promised naman kasi live training talaga 'to, hindi siya recorded. So you get to ask the questions but I have to lay it down again for those na hindi pa napapanood. And then as usual, at the end of the lesson, we're gonna be having at least mga 15 minutes question and answer portion. No, so welcome dun sa mga papasok lang. Again, ang pag-uusapan natin ngayon is very simple. How Facebook auction works, how Meta is charging your budget. No, ipo-present ko lang ito. Let me know, guys, kung among you ang nakita na tong ad na to, dumaan na ba sa inyo to one way or another. Type me in the chat. No, sino yung nakakita ng ad na to na dumaan sa newsfeed ninyo? Meron ba? Ito si anong tawag? Si Elinda. Ayan. Si Sir Mark. Ayan. Pa-shout out daw, sabi ni Sir Mark. Shout out, Sir Mark. Shera, yan, dumaan sa kanila yan. So, I'm sure na curious kayo dito. Ano nga ba tong Meta or the Facebook auction? No, ano nga ba tong auction na to? It's all about, in layman's term, um, bidding. No, binibid mo yung budget mo against your competitors. No, ibig sabihin, sinasabi mo kay Meta, ito yung budget ko, i-distribute mo yung budget na yan based doon sa campaign objective na sinelect ko. Okay, ibig sabihin, inuutusan mo si Meta kung anong action yung gagawin ng campaign mo in order for you to reach a specific audience. Ngayon, let's hypothetically say na 10 million ang audience size mo. Okay? Let's say may interest kang tina-target. Let's say, I don't know, bags, basketball, food, whatever interest or demographics targeting na tina-target mo. So, hypothetically say na 10 million yung audience size na yan. Okay? Yung 10 million na yan, hindi naman yan bibili sa'yo lahat. No? It's very impossible na yung 10 million na yan bibili sa'yo. Ngayon, nakakategorize ni Meta yan, yung 10 million na audience size na yan into different, anong tawag dito? Different section or different, paano ko i-describe yan? So, think about a pond, no? Yung fish pond, no? Imagine mo yung fish pond, meron siyang 'di ba meron siyang mga blocks of water, mga blocks and then it contains water doon sa gitna, 'di ba? So imagine mo kung meron kang fish pond tapos merong different ponds
na nag-hash, nag-aano ka ng tilapia, let's say, or bangus, no? So, nadi-divide yon into different classification. And let's say, itong mga bangus na nasa baba or yung tilapia na nasa baba, yan yung mga talagang ready to harvest na. Okay, yung pwede mo nang kainin. Pero yung nasa taas, sila yung mga fingerlings, kung tawagin ba yon, if I'm not mistaken. No? So, sila yung mga marami pero hindi pa sila pwedeng kainin. No? Think of this as a pond, of a fish pond. No? Nahahati yung mga taong tina-target mo into different classifications. Yung 10 million na audience size mo, let's hypothetically see this as, let's say, 7 million to, yung nasa taas na to. Pag sinelect mo yung awareness campaign, you are telling Facebook to find more people who are likely to remember your brand. No? Ang tawag dito, brand recall left. At the lowest cost per 1,000 impressions. You have to understand na ang unang binabayaran mo kay Meta is cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, sa bawat 1,000 katao na nakakakita ng ads mo, yun yung unang binabayaran mo. Regardless kung nag-click sila dun sa ads mo or hindi. Nag-send ng message, nag-comment, nag-like, nag-share, or hindi, bayad mo yun. Basta't dumaan sa newsfeed ng target audience mo, yung ads mo, binayaran mo yun, bayad mo yun. Unlike sa Google Ads, cost per click ang binabayaran mo doon. Kaya tinawag siyang CPC or pay per click kasi for every click doon sa link, yun yung binabayaran mo sa Google Ads. In reverse, dito sa Meta, ang binabayaran mo dito per impressions. Basta automatically dumaan sa newsfeed nila, yun yung kinakalculate niya per 1,000 impressions. Okay? Pag sinelect mo tong awareness, going back, hinahanapan ka ni Meta ng maraming tao, maraming eyeballs na makakita ng ads mo sa pinakamababang halaga ng impressions. Okay? Tawag doon CPM or cost per mille. Cost per mille. No, it's a French word, I believe. Natawag doon sa bawat 1,000 katao na nakakita. The next one is traffic. Okay? Ibig sabihin, pag sinelect mo tong campaign objective na to, sinasabi mo kay Meta na, Meta, hanapan mo naman ako ng mga tao na possible na mag-click doon sa ads ko at a lowest cost per click. Okay? Yung nasa taas, cost per 1,000 impressions yung hinahabol mo. Sa baba naman, cost per link clicks or cost per landing page view na mababa ang cost. Ibig sabihin, hahanapin ni Meta sa loob ng algorithm niya yung mga tao na merong historical data na mahilig mag-click sa kahit na anong link na nakikita nila doon sa newsfeed nila. Halimbawa, meron papuntang website, papuntang Lazada, Shopee, whatever. Alam ni Meta kung sino yung mga behavior na yon. So doon niya isi-serve yung ads na yon. Out of, let's say, 10 million, let's say, 2 million doon yung mga clickers, mga ganun. No? So, nadi-divide na siya sa ganyan. So, 7, 8, 9. So, meron na lang tayong 1 million. Now, dito naman sa engagement, eto guys yung every time na nag-boost kayo ng post, okay? Every time na nag-boost post kayo, automatically, ang default kasi nun is engagement. Okay? Sinasabi mo kay Meta, Meta, hanapan mo ako ng mga tao na posibleng mag-engage doon sa post ko or doon sa ads ko na niraran. Okay, yung mga mahilig mag-like, mag-share, mag-comment, kaya mapapansin mo sa engagement, maraming how much, how po, interested, sila yung mga nakukonsider ni Meta na mahilig mag-engage sa page. Okay, kaya nga automatically pag nag-boost post ka, engagement ang tawag doon. Hinahanap ni Meta yung mga tao na madalas mag-message, madalas mag-comment, madalas mag-share, manood ng video, etc. etc. Now, I'm not saying na hindi ka makakakuha doon ng benta. May mga ilan-ilan may makukuha kang benta dyan. Okay, sa engagement. And technically, itong engagement na to, mababa din ang cost per 1,000 impressions nito.
makakita ka ng cost per 1,000 impressions ng 20 pesos, 40 pesos. That's the CPM na binabayaran mo sa tatlo na to, awareness, trafficking, engagement. So mababa, normally, mababa talaga ang cost per 1,000 impressions dyan. Now, pagdating dito sa baba, sa leads, sinasabi mo kay Meta na Meta, hanapan mo ako ng mga tao na posibleng magbigay o mag-provide ng kanilang information like full name, mobile number, and email address. Now, itong campaign na to, itong leads, dapat ginagamit mo to kapag nagbebenta ka ng mga high-ticket products. Ibig sabihin, you're selling properties, kung real estate agent ka, you're selling, let's say, life insurance, nagbebenta ka ng yate, nagbebenta ka ng mga mamahaling produkto, services, 100,000 pesos ang halaga, you need to collect leads. Nagbebenta ka ng, let's say, sauna. No, meron akong client ngayon, sauna yung binebenta nila na parang modified na indoor sauna. No, parang i-install mo lang sila. So yung mga tipong gano'n, so nagkakahalaga ng 100K, 200,000. So normally, yun yung gagamitin mo, leads. No, for in order for you to nurture these people. O kaya, diamond, no, gold, no, malalaki yung halaga. So you have to collect those information muna, yung full name, email, and mobile number so that tatanggalin mo sila sa Meta platform para hindi ka na magbayad halos ng ads. Kukontakin mo na sila via email, via SMS, via Messenger man lang. O yan. So at least na-reduce yung cost mo to run ads kay Meta. Now, pag sinelect mo tong sales sa baba, you are telling Facebook, sinasabi mo kay Facebook na hanapan mo ko ng mga tao na merong historical data ng purchases in the past. Bumili sila ng sapatos, bumili sila ng tumbler, bumili sila ng any products na worth, let's say, 500 pesos, 1,000, 5,000 pesos, hindi man kamahalan na produkto. So, normally, ito yung sineselect natin, sales. Okay? So, nakikita nyo dito, nagkukumpul-kumpul na siya sa baba. Okay? Ito yung tinatawag na optimized CPM o yung tinatawag na OCPM. Okay? Now, pansinin mo, sa 10 million na audience size mo, hindi naman sila ganun karami. Okay, mangilan-ngilan lang sila. Baka sa 10 million na audience size, baka mga 300,000 lang yan. Yung may historical data ng purchases in the past. Tapos let's say sa leads, baka mga 200,000 lang yan. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, hindi sila ganun karami in terms of people who are likely to convert. So you need to make sure that naiintindihan mo yung campaign objective na isi-select mo kay Meta. Okay, again, pag nag-boost post ka, yung mga nagbo-boost post dito, automatically ito yung sineselect mo, engagement. Okay, default po kasi yan. Okay? Now, let's say for example, you are advertiser A. Okay? And then, may competitor ka, advertiser B. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, pag nag-run ka ng ads, you are using a small budget, let's say 100 pesos, 200 pesos, ibig sabihin nun, yung tinatamaan mong audience is tier 1 audience o yung tinatawag na low-hanging fruit. Ibig sabihin po nun, yung kaya ng budget mo, natamaan ng mababang budget mo inside the auction, ibibigay yun ng Meta. Okay? Kung magkano man yan, 10 piso cost per message, 5 piso na cost per message, ibibigay ni Meta yon kapag yung budget mo is ganun kababa. However, mapapansin mo dito sa tier 1 audience, hindi naman sila ganun karami. Okay, 3 lang yung na-represent ko dito na purchases or yung talagang bibili sa'yo. And guess what? Sooner or later, mapapansin mo dun sa ad set level, magkakaroon siya ng tinatawag na learning limited. Ano nga ba yung learning limited na to? Sinasabi ni Meta na Sam, no? Wala na akong maibibigay sa yung messages pa. Wala na ako, ang kaya ko lang pakitaan ng 100 pesos mo na budget ay 5,000 katao lang.
Okay? Kaya Sam, sinasabi ko ngayon sa'yo is learning limited na ako. Wala ng potensyal. Ibig sabihin sa 5,000 katao na pinakitaan ko nung ads mo sa 100 pesos na budget, umikot-ikot na siya doon. Okay, na-distribute ko na yung 100 pesos mo sa 5,000 na katao na kayang ma-reach nung 100 piso mo. Okay? And mapapansin mo yan madalas. Hindi ko alam pag nagsasalita ako talagang kinakaul ako ng ubo. Nagagasgas yung lalabog ng kuyata. Kaya hindi ako pwede mag-webinar ng ng 5 oras na straight. Masakit sa lalamunan. So, going back, yung 100 pesos mo, again, umikot-ikot na siya doon sa tier 1 na audience. Hanggang doon na lang yung kaya ni Meta. Ang gustong mangyari kasi ni Meta is mag-increase ka ng budget para magkaroon siya ng at least 50 conversions in 1 week. Okay? However, doon sa 100 pesos mo, di ba, hindi niya kayang magkaroon ng 50 conversions sa loob ng 1 linggo kasi nga mababa yung budget mo eh. Di ba? So, sinasabi niya, mag-increase ka ng budget para magkaroon siya ng mas malaking wiggle room para maghanap ng mas maraming tao. Okay? So, assuming na nag-increase ka ng budget, no, ikaw si advertiser A, syempre tatamaan mo na ngayon yung tier 4 audience. Yan. Tier 4 audience. Ibig sabihin, pag nakita mo dito, marami na rin silang audience na posibleng mag-purchase sa'yo o magkaroon ka ng purchase or inquiries. But the problem is, may mga competitors ka, hindi lang naman ikaw yung nag-ads hindi lang naman ikaw yung nagrarun ng ads kay Meta. Nung nag-increase ka ng budget, no, dati 100 ka, ngayon, let's say 1,000 pesos ka na ngayon. Okay, tier 4 audience na yung tinatamaan mo. Yung advertiser B, yung competitor mo, nag-increase din ng budget. So, dalawa na kayong nasa tier 4 auction. Diba? Pansinin nyo yan. Okay. Ibig sabihin, naglalaban na rin kayo dito sa tier 4 audience. Okay? May 1,000 peso budget na rin siya. Ikaw, 1,000 peso budget na rin. So, nag-aagawan kayo dito sa tier 4 audience. Although marami na sila dyan. And as a matter of fact, kapag nag-increase ka lalo ng budget mo, marami kang tatamaan na audience, tingnan mo naman dyan. O, 3 na kayo naglalaban-laban dyan sa tier 8 and tier 9 audience. Di ba? Ngayon, eto problema. Paano na ngayon mamimili si Meta kung kaninong ads yung ipapakita? Kasi pare-pareho na kayo ng ng budget. Pare-pareho kayo ng target audience natin na gustong tamaan, 'di ba? Gusto mo mas maraming reach ang ma-reach ng ads mo. So, ibig sabihin nun, dahil gusto mong maraming ma-reach na audience yung ads mo, i-increasean mo ng budget. However, pag nag-increase ka ng budget, you have to assume na hindi lang ikaw yung nagrara ng ads. Gets? Okay? Ganito nangyayari sa loob ng auction para magkaroon kayo ng konteksto. I'm gonna share my whiteboard. Let me know guys if you can see the whiteboard. Huwag muna kayong magdo-drawing ha. Kagabi mukhang yung iba hindi nakakita ng whiteboard eh. Type yes in the chat kung huwag yung do-drawingan guys ha. Kung mag-drawing. Nakikita yung whiteboard ko before ako mag-proceed. Si Shera, si Pau, si Eunice, ayan, si Princess. Alright, si Sam. May question dito, minsan maganda yung run pero after a month or weeks, no sales na. Normal yun, Sir Mark. Pagka hindi ka nag-increase ng budget, hindi ka nag-test ng bagong ad creatives at hindi ka nag-test ng bagong audience. Ano namang ini-expect mo kung 200 pesos, isang buwan na tumatakbo, tapos wala kang ginagawa, wala kang tinetest na bago. So talagang mauubos yung audience mo. Ibig sabihin,
naikot na ni Meta yung audience mo. Okay? So, sagutin ko to later, no? Para makapag-continue tayo dito. Pero I'm sure babalikan ko to. Okay? So let's say for example, ito si Sam. Okay? Yan si Sam. Ngayon, sabi ni advertiser A, which is, let's say, si advertiser A si Sir Jonathan. Jonathan. Siya yung advertiser A natin. Tapos, advertiser B is si, let's say, si Bart. No? Yan, advertiser B natin. Tapos, sabi ni Jonathan, Meta, targetin mo nga si Sam ng ads ko. Ang gusto ko kasi matarget yung mga tao na mahilig sa basketball. Okay? So, ito yung behavior ni Sam eh. Mahilig siya mag-basketball. Okay, yan yung behavior. Ibig sabihin, alam ni Meta na pinapanood madalas ni Sam yung mga NBA playoffs, mga ganon, mga PBA or any basketball related content. Ngayon, sabi naman ni Bart, ako din Meta, targetin mo din yung mga katulad ni Sam na mahilig sa basketball. Okay? Then, sabi ni Jonathan, willing ako magbayad ng 500 pesos per day. No? Na budget. Okay, tamaan mo lang yung si Sam ng ads ko. Sabi naman ni Bart, ako din Meta, willing din ako magbayad ng 500 pesos per day. Okay, ipakita mo din yung ads ko sa mga katulad ni Sam. Okay? Let's assume na yung dalawang itong advertiser na to, nag-launch sila ng ads nila at 12 midnight, pareho. Sabay. Okay? Ngayon, over time, no, pagka nag-run na yung ads nilang dalawa, makikita mo na yung CPM niyan kung magkano yung binabayaran ng dalawang yan. So let's say for example, charge ni Meta ng 250 pesos per 1,000 impressions si Jonathan at si Bart naman is 250 pesos din per 1,000 impressions. However, bandang hapon, nakita ni Meta na yung ads ni Jonathan ang mas nag-work. Okay? Ibig mong sabihin, maraming nag-i-engage, maraming nagko-comment, maraming bumibili, or basta engaging yung ad niya. Okay? Ang mangyayari po nun is bababa ang cost per 1,000 impressions ni Jonathan. Okay? Kung dati ang binabayaran niya is 250, magiging 200 pesos na lang yan. Okay? Magiging 150. Okay? 150. Cost per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 nakakakita, pinabababa ni Meta yung cost per 1,000 impressions. So, ibig sabihin, ganito siya. Pag bumaba yung cost per 1,000 impressions, tataas yung number of impressions. Ibig kong sabihin, pag tumaas yung number of impressions, ibig sabihin, mas maraming nakakakita ng ads niya. Ano mangyayari? Pag maraming nakakita ng ads niya, maraming mag-i-inquire, maraming magko-comment, maraming mag-share. Okay? Then, ibig sabihin, yung potential ni Jonathan na makapag-close ng maraming deals or ng maraming purchases is mataas. Okay? Ang tawag po doon is nire-reward po ni Meta yung ads ni Jonathan. Okay? Kasi maganda, engaging. Mas pinupush ni Meta yung algorithm na bigyan ng pabor yung ads ni Sir Jonathan. Okay? On the other side, yung ads ni Sir Bart, masyadong generic, no? Masyadong sabihin walang sustansya ba? Okay, diretsahin na natin.
Walang sustansya yung ads ni Sir Bart. Ang mangyayari po nun, tataas po yung cost per 1,000 impressions ni Sir Bart. Kung dati 250 pesos yung binabayaran niya, magiging 300 pesos yan, magiging 350, pataas ng pataas. Pag nangyari po yon, no, tumaas yung cost per 1,000 impressions, bababa yung number of impressions. Ano pong mangyayari pag bumaba yung number of impressions ninyo? Kokonti yung makakakita ng ads ninyo, kokonti yung magko-comment, kokonti yung mag-like, kokonti yung mag-share, kokonti yung mag-i-inquire, kokonti yung mako-close mo na sale, no? Kokonti yung leads na papasok dun sa ads mo. Okay? Ang mangyayari nun, tinatawag ko itong kung kabila, kung si Sir Jonathan nire-reward, no? Si Sir Bart naman, ang tawag ko dito, pinipenalize ni Meta yung ads mo. Ito yung penalty na makukuha mo kapag yung ads mo ay hindi engaging, hindi converting, at hindi relevant. Okay? Ganito po kasi yan, guys, no? Ito yung hindi naiintindihan ng marami. Ginigradean po kasi tayo ni Meta. Okay, may grading system si Meta na tinatawag sa loob ng Ads Manager. 3 lang naman yung grading system niya. Okay? Average. Below average yung una. Okay? Yung isa, average. And then yung last is above average. Okay? Ganyan po yung grading system ni Meta pagdating po sa ads po natin. Ibig po sabihin, pag nakita nyo yung ads ninyo na merong below average, ibig sabihin, sinasabi ni Meta sa inyo na itong ad mo improve mo kasi below average siya. Ibig sabihin, natatalo ka sa auction in terms of your budget. Kapag average naman, ibig sabihin, okay lang. Ibig sabihin, pasok naman sa grade niya. Ibig sabihin, parang sa school, parang pasang-awa naman. Kumbaga 75 naman siya pataas. Okay? And then, itong above average, ibig sabihin nun, kumbaga parang ikaw yung top sa klase. No? Ibig sabihin, nakukuha mo yung grading system na gustong mangyari ni Meta. Okay? Above average naman siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo in real time yung ads ko mismo para magkaroon kayo ng idea paano ba yung grading system ni Meta. Okay? And wala naman akong perfect score, no? Baka sabihin nyo, siya nga, naka below average, oh. So, ganun talaga. Hindi naman natin mape-perfect yan. Pero, makikita mo dito, I'm gonna share my screen. Okay? Ito siya. So, pagdating mo sa, di ba 3 yan eh? Campaign level, ad set level, tsaka ad level itong ads. Titingnan mo siya sa ads. Nasa ad level siya. Tapos, may makikita ka dito, quality ranking, okay? Engagement rate ranking, tsaka conversion rate ranking. Yan, yung 3 na yan. So, ang mukha nito, sabi ni Meta, itong ad na to, kalo-launch ko lang nito nung kagabi ba yun o isang gabi? Kagabi lata. Sabi niya, itong ad ko na to, yan, bago lang to eh. Kagabi ko lang nilaunch to. Sabi niya, okay naman yung quality, goods naman. Pasok naman sa sa grading system ko. Engagement rate ranking, ibig sabihin, shoot naman, pasok naman siya sa anong tawag dito sa ranking ni Meta. Conversion rate ranking, ibig sabihin I'm doing a good job in terms of this metric. Although, wala pa siyang conversion value, pero nag-gauge niya kasi kapag okay yung ads mo. Ayan o,
Kaya ko siya hindi pinapatay pa kasi hindi ko pa nare-reach yung 1,000 impressions. Kamukha nito, 524 yung impressions ko. Anong natatandaan niyo ni sinabi ko? Ano yung unang-unang china-charge sa inyo? Impressions, 'di ba? And ilan? Sino nakakatanda? Ilang impressions ang kailangan? Sige nga, kung nakikinig. Ilang impressions? Wala ba sa chat? 1,000, yun. So, ibig meaning, yung impressions na to na nakikita ninyo, 524 pa lang. So, ibig sabihin, hindi pa siya enough for me to decide what to do. Kasi hindi pa niya na-reach yung 1,000 impressions. Nagets? Although, wala pang 5,000, wala pang 1,000 impressions, sinasabi ni Meta na this ad is quality ranking, quality, engaging naman, and may potential na mag-convert. So, mataas yung conversion rate ranking niya. Ngayon, hindi ko pa siya papatayin. Okay. Punta naman tayo sa pangalawang ad. Ito. Launch ko lang dito kagabi. Okay. By the way, AI yan. AI ko siya ginawa. Okay. So, sabi ni Meta, okay naman yung quality, above average naman yung engagement, above average naman yung conversion rate ranking. Sa matter of fact, may dalawang purchase, may dalawang benta na ako dito. Ito. Website purchase, dalawa. Yan. Return on ad spend ko is 2.91. Pag-uusapan natin to on day 4. Okay? Ngayon, pupuntahan natin tong pangatlong ad ko. Okay? Ito yung nakakatawa dito. Kasi, matagal ko na tong ad na tumatakbo. Kung naalala niyo yung pumutok yung balita nung kay ano, yung kay Andy Eigenman na anong tawag dito? Yung kanilang cheating ano issue, no? Ito 'yon, sinabayan ko 'yon. Kumbaga, kagigising ko lang niyan, wala pa akong ligo, wala pa akong toothbrush, literal na nakasando, gulo-gulo yung buhok, pinicturean ko yung sarili ko, sinabayan ko yung trend, no? Guess what? Anong nangyari? Hanggang ngayon, nagbebenta pa rin 'yan. Ibig sabihin, kahit na below average yung quality ranking ng ad na 'yan, okay lang 'yan kasi above average yung engagement, conversion rate ranking above average at mayroong 4 purchases. Okay? Tapos tingnan mo naman siya, meron siyang 190 comments at merong 18 shares. Tingnan natin. Ito yung kasagsagan ng issue. Up until today, nagwo-work siya. Ayan siya. So marami siyang comments. Ayan. Okay. Mayroong mga nagtatanong, paano daw mapapababa yung CPM o yung cost per 1,000 impressions? Mapapababa mo yung CPM kapag maraming nag-i-engage sa comment section. And nakita nyo naman kung gaano kadaming engagement yung nasa comment section. Pakita ko ulit ha. Meron akong 190 comments na may 18 shares. Tapos, ilan ba yung react dito? Puro hahaha yan eh. Puro tawa. Ayan o. Karamihan dyan tawa. Ayan o. Kasi nakarelate sila. Relatable yung pinost ko na ad. Yun, marami dyan hahaha react. Tapos merong 127 na thumbs up, 39 na heart, 3 care. Okay. So, what do I mean by this, guys? No? Pag bumalik tayo dito, ibig sabihin, pag sinunod mo lang, ibig sabihin, pag nakita mo na, okay, puro below average yung nakikita ko dito sa grading system ni Meta. Ibig sabihin, may problema yung ads mo. Ngayon, huwag ka na magtataka kung bakit puro comments lang, wala kang benta, wala kang matinong kausap kasi wala, bagsak yung grade mo eh kay Meta. 'Di ba? So ganun siya nagwo-work, guys. The more na engaging yung ad mo, the more na ipupush ni Meta yung content mo or yung video mo, yung image mo. Napansin nyo ba, guys, nung nag-enroll kayo sa akin,
lumabas din yung competitors ko. Napansin nyo? Okay? Nag-click kayo dun sa ad ko, pinanood nyo yung ads ko, maya-maya, lumalabas na si ganito, lumalabas na si ganyan. Normal yon. So imagine niyo, nag-run kayo ng ads, tapos pinakitaan niyo yung target audience ninyo ng ads ninyo. Huwag kayong magpakampante na yung ads nyo lang yung nakikita ng target audience ninyo. Okay? Sabihin, ba't ganun? Bumaba yung number of messages ko. Ba't bumaba yung number of inquiries ko? Bakit bumaba yung nagbumibili sa akin sa website ko? Tanungin niyo yung sarili niyo. Meron ba akong bagong ginawa? Meron ba akong bagong tinest na angle? Meron ba akong tinest na bagong audience? Nag-test na ba ako ng bagong headline? Tiningnan ko na ba yung previous data ko kung anong ads yung nagkakaroon ng inquiries? And most of the time, kapag may nagpapakonsult sa akin ng one-on-one, pag tiningnan ko yung ads manager, nakakatawa man isipin, 3 buwan na yung ads na yon, hindi pa binabago. Wala silang walang test na binabago, wala silang bagong testing na ad na ginagawa. Nagre-rely lang sila doon sa pasok ng messages. Bakit daw humina? Natural. Yung ad mo na 3 buwan nang tumatakbo, yun pa rin. Umay na yung tao nakakatingin doon sa ads mo na yon. Wala na talagang magiging interesado. Pangalawa, hindi ka naman nag-increase ng budget. Wala ka naman bagong audience na tinatamaan ng ads mo. Not unless na yung ad mo talaga na yon is you are winning the auction. Meaning, kahit na mababa yung budget mo, but your ads are relatable, engaging, and converting, Meta will push your ads to more people at the lowest cost. Again, mas maraming makakakita, mas maraming mag-i-inquire, mas marami kang potential of sales, of getting sales. Ganun siya nag-work, guys. Never, or pwede ka pwede ka mag-rant, no? Pwede mong i-rant, ano ba naman tong nagbago na naman yung algorithm. Wala kang magagawa doon, hindi mo siya control. 'Di ba? Anong may control ka? Yung creatives mo, yung offer mo. And that's it. Kapag nagawa mo 'yon, yung sales process mo na 'yan, tama yung sales process mo na handle mo ng mabuti yung inquiries, napapaliwanag mo ng maayos sa video yung ino-offer mo na services, napapaliwanag mo sa video yung ino-offer mo na products. I tell you, kahit na walang interest or demographics targeting, mahahanap na at mahahanap ni Meta yung target audience mo. May friend ako, katawagan ko kahapon, nagrereklamo siya at bakit mahina daw inquiries. Sabi ko, tingnan mo yung ads mo. Nung tinignan ko yung ad creatives niya, wala naman talagang sustansya. Paano ka magkakaroon ng inquiries kung yung ad natin is hindi man engaging, hindi naman relevant, no? So, doon ka laging babalik. Lagi kang babalik sa creatives mo. Gone are the days na hihimay-himayin mo pa yung mga interest and demographics targeting. Right now, guys, the reason why tinatago niyo ni Meta yung interest and demographics targeting, di ba? Pag nag-run kayo ng ads, normally, Advantage Plus na yung pinapagamit sa inyo. Kasi sinasabi ni Meta, tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang masyadong, ang tawag dito, stress yung sarili nyo, kakahanap ng interest sa demographics targeting. Let us do the heavy lifting, sabi ni Meta, just focus on your creatives and offer. That's it. Ganun lang siya kasimple, guys. Okay? So, again, sino-charge kayo ni Meta per 1,000 impressions. Pinipenalize kayo ni Meta kapag pangit yung ads nyo. Nire-reward ni Meta yung ads nyo kapag maganda yung creatives ninyo or yung offer ninyo. And maraming nag-i-engage doon sa ads ninyo. Ganun lang siya kasimple.
And tomorrow, isi-set up natin yung campaign from scratch and that's it. Wala akong masyadong ibibigay sa inyo na secret interest, secret demographics targeting, or ano yung the best targeting for your niche or for your business. Wala akong ituturo na ganun. Kasi madaling maubos yun. I mean, hindi siya madadala sa ganun. Well, siguro sa unang launch mo, okay. Pero by the time na figure out na Meta, okay, wala na nag-i-engage. Ang mangyayari po noon is ipe-penalize kayo ng Meta. Okay, question and answer tayo. Simulan ko kay Pau. Question lang, coach, ano po ang magandang gawin pag nagbo-boost po sa live selling? For 1 minute po kasi nagkakaroon ng 2,500 viewers, then bigla po mawawala. They are paying po like 500 per live selling po. Kaso nawawala agad yung viewers. Hindi ko to masyadong expertise itong live selling. Okay? Pero marunong din ako mag-ads for live selling. Okay? Kaya ko mag-run ng ads for live selling. Kailangan eligible lang yung page mo for live selling. Ngayon, ganun pa rin yun sa live selling. Kapag yung first 100 viewers mo, okay, na dumaan dun sa live mo, yung live selling mo, alam ni Meta yon kung gaano kadami yung nag-i-stay in the next couple of seconds. No? Kapag na-detect ng algorithm ni Meta na sa unang like a couple of hundreds of people na nakakita ng ads mo, nung live selling mo, nag-drop off na agad sila. Ibig sabihin na nag-drop off, dumaan sa akin yung live selling mo, tapos not so interesting, nag-scroll up ako. Alam ni Meta yon, may data si Meta noon. Nakukompute ng algorithm yon. And by the time na yung a couple of hundreds na yon, na ini-scroll up ka, ibig sabihin nun, pinipenalize ka din ni Meta. Hindi siya masyadong binuboost yung live selling mo to get more audience. So kaya nga yung ibang mga live seller ngayon, they wanted to make it more appealing, more anong tawag dito? Marami silang pakulo, no? Kasi I tell you, no, hindi lang naman kayo yung may pakulo sa live selling yung mga karamihan na nagla-live selling ngayon kung ano mga pakulo din ang ginagawa nila. And kailangan mong ma-maintain, magkaroon ka ng good retention watch rate, no? Ibig sabihin noon yung pag nag-live selling ka, yung average play time ng live selling mo, kailangan may threshold yun na ma-reach mo yung threshold na nag-i-stay sila doon sa live selling mo. Kapag hindi sila nag-i-stay doon sa live selling mo, alam mo na yung mangyayari, pinipenalize ka ni Meta, dinalagay ka sa bottom, tapos yung competitors mo yung ina-up nila. Ganun lang siya nag-work. Pau. Kahit sa ads, kahit sa paid ads, ganun siya nag-work. Okay? May question po ako. Paano po kung naglaan ka ng 600 for a budget of 200 pesos daily pero biglang nag-stop yung run less than 24 hours? Okay. Althea, ganito kasi yan. Yung budget mo kasi, alam mo, naglagay ka ng let's say 200 pesos budget, daily budget, sinet mo siya. Hindi ibig sabihin nun, yung 200 pesos mo, saktong-sakto lang, na uubusin ni Meta. Nagpa-fluctuate po yan, Miss Althea, on a daily basis. Okay? Yung 200 mo, pwedeng maging 250 yan, pwedeng maging 350, 300, pwedeng magbumagsak yan ng 170, 180, 190, 210, 220. Nagbabari po yan per day. Even if na ang nilagay mo is 200 pesos. So kung meron kang budget in mind in the next couple of weeks, let's say for 1 week, ang gusto kong ubusin is 1,000 peso budget per day, maglagay ka na kaagad ng 10,000 pesos or let's say 15,000 pesos
Kasi if you multiply 1,000 pesos times 7 days, that's 7,000. Tama? So, lagyan mo ng 10,000 para may buffer ka. Kasi by the time na na-reach niya yung, halimbawa, by on the 5th day pa lang, kung sinakto mo na 1,000 per day, so let's say sumakto ka lang talaga, sa loob ng 7 days, 7,000 na sakto lang yung nilagay mo. Magugulat ka dyan, on the 5th day, wala ka na. Tapos na yung, ibig sabihin, naghuminto na yung ads mo kasi naubos niya na. Okay? Naubos niya na yung budget mo, even if 1,000 lang yung nilagay mo na budget. Nagpa-fluctuate po yan. Okay? So kung ako sa inyo, even if 1,000 peso budget yung nilagay nyo daily budget, maglagay na kayo ng buffer kasi uubusin yan. Mauubos yan bago pa man doon sa set na target date nyo. Ganun po siya nangyari. Ilinda, kaya po pala yung quality engaging, tsaka may isa pa po coach na ito. Yes, ganun po siya. Okay? You can watch the replay, Miss Ann naman. Wala nang problema. Okay. Meron po ba recorded nito? Kasi mahina net ko, log out po ako. Miss Laika, nag-send kami ng email. I'm not sure kung may na-receive ka na. Nandun yung instructions on how you can be able to watch the replay. Okay, magsisend ulit ako ng email ngayon. Watch out for my email tonight. Make sure to check your spam folder. Baka doon pumapasok. Okay? Sa primary inbox mo nandun. Kung ano yung ginamit mong email nung nag-enroll ka, nandun po yung instructions. Big ideas, small budgets, design smart, spend less. Yes. Okay? Ako, coach, 200K per month yung budget ko pero nauubos yung sales ko po. Ilang creatives po ba sa isang ad set? Okay. Meron akong framework na ginawa, Sir Mark, yung tinatawag ko na 100 pesos Facebook ad strategy framework. Pwede mo siyang sundin. Hanapin ko lang dito sa... Share ako ng screen. Okay. Pag pumunta kayo ng website ko, digitalhomey.net. Click mo tong forum. Tapos hanapin mo dito, type mo lang dito 100 pesos Facebook ad strategy framework. Tapos click mo tong download. Makikita mo dito yung framework na ginagamit ko. 100 pesos lang siya. Nandito siya kung paano ko siya tinetest. Okay? Ganito yung structure ko. Meron akong testing environment. No? Diyan ko siya tinetest. Ito yung campaign level. Ito yung ad set level. May 100 pesos lang siya. Tapos meron siyang isang ad. Okay, 100 pesos, one ad set, one ad. Tapos doon sa baba naman, ito broad open audience ito. Ito namang isang ad set, interest targeting. 100 pesos din yan. Parehong ad 1, ad 1, pero magkaiba sila. Yung isa, broad open audience, ibig sabihin ay let Meta find the best audience possible for my ad. And the other ad set, I'm trying to run an interest targeting na ad set. And then I compare both of them, which one of them works best. Ngayon, sa test campaign, I'm using the ABO campaign setup. Okay? Then, meron akong tinatawag na minimum tolerance, 3 days or 1,500 impressions, whichever comes first. Ibig sabihin, di ba, natatandaan natin, 1,000 impressions muna, per 1,000 impressions, ang binabayaran mo kay Meta. So, nag-aantay ako ng 3 days. Okay? Or 1,500 impressions, whichever comes first. Bakit 1,500? Nag-buffer lang ako ng 500 na impressions para hindi ko siya patayin too early. Okay, baka mamaya masyado akong naging emotional, pinatay ko na agad-agad. Meron pa lang potential pa na ibubugay yon. So, kaya nagpasobra lang ako ng 500 impressions. Kaya ginawa kong one time. Maximum tolerance, no? Up to 5 to 7 days ko siya binabantayan. Okay, pagka 5 to 7 days, wala talagang kwenta, pinapatay ko na. Okay? Tapos, darating dun sa part na magkakaroon siya ng learning limited.
Pinababayaan ko lang yung test campaign ko na mag-learning limited. Okay, kahit na learning limited na siya, okay lang yon. Mag-run ka lang diyan na mag-run kahit learning limited. Pero ang ginagawa ko, naglo-launch ako ng bagong campaign using the 1,000 peso budget. So dino-duplicate ko yung anong tawag dito, yung winning, yung tingin ko na may potential na maging winning ad or ad set into a new campaign. Ang tinatawag ko naman doon is validate campaign. Ito, from 100 peso na budget, nilalagyan ko na to ng 1,000 peso budget. Okay? Yung 1,000 peso budget na yon, i-rename ko na siya as validate campaign scaling. Okay, and then i-check ko na yung cost per result. Kung cost per message man yan or cost per website purchase, binabantayan ko na kung magkano yung cost na binibigay niya sa akin. Okay, tapos kapag naintindihan ko na kung magkano yung cost per acquisition, dinuduplicate ko na siya ng pangatlong campaign. Ang tawag ko naman doon, scaling cost cap. No, by the way, doon sa validate, meron siyang ABO and CBO. Dinuduplicate ko ng dalawa. Okay, and then pinagko-compare ko kung alin doon sa dalawa yung mas nag-work, yung ABO setup ba or yung CBO setup. Okay, and the last one, yung tinatawag na cost cap scaling method. Dito naman sa cost cap scaling method, ibig sabihin kung na-determine mo na kung magkano yung ideal cost per result, yun na yung ikokontrol mo para magkaroon ka ng mas controlled na cost at hindi mag-blow up yung budget mo. Okay, and lastly, kapag meron ka ng winning campaign, ginagawa ko yung daily unique reach para magkaroon ako ng mas maraming reach at a lowest cost per 1,000 impression. Overall framework, ito siya. 100 peso budget sa testing, i-validate ko siya, ABO and CBO. Pag may winning ad set na ako, i-duplicate ko into a new campaign, gagamitin ko na yung cost cap with a 5,000 budget. 5,000 peso budget. So makikita mo yung progression, 100, 1,000, 5,000. Okay? And ito na yung mga relevant metrics. FB metrics, relevant metrics yan. So basahin nyo lang sila. Pwede nyo i-download yan. Okay? Questions? Wala na? Yun, mukhang matatapos ako ng maaga ngayon. Walang masyadong questions. Mukhang naiintindihan naman siya. Gets na guys? Wala lang questions? Yun. Thank you so much, Sir Mark, for na-appreciate niyo yung framework. So, ganun ko siya ginagawa. Napakasimple lang. Actually, komplikado lang siya tingnan in terms of setup. Sa mga bagong nagra-run ng ads, yun yung struggling sa inyo sa part nyo kasi iniintindi nyo yung structure. Pag naintindihan nyo na yung structure, intindihin mo lang siya na, okay, kaya pala ganito. Mababa yung conversions ko, mababa yung messages ko kasi pangit nga naman talaga yung ad ko. Okay? Tips or criteria po para sa creative sa ads po, sir. Okay. Ganito lang siya, Laika, no? Kapag nagwa-website, pag website ang gamit mo, kapag ang click-through rate mo is more than 1 to 2%, ibig sabihin nun, maganda yung creatives mo. Okay? Pag website or landing page, pag ang click-through rate mo, pag-usapan natin yan on day 4, pag ang click-through rate mo is 1 to 2% and above, ibig sabihin nun, your ad creatives is doing a good job. Pag yung creatives mo, pag yung click-through rate mo is below 1% at wala ka pang purchases or wala ka pang leads na pumapasok, ibig sabihin nun, your ads are bottom. No? Ibig sabihin, walang appeal yung ads mo sa target audience mo. Okay? Sa messaging campaign naman, kapag maraming nagme-message, ibig sabihin lang nun, maraming may interest, may interesado. Na-gets? Ganun lang siya sa messaging campaign. Napaka-simple, napaka-straightforward lang sa messaging campaign. Okay, Miss Laika?
Sir Kevin, can we show us from sa okay, sa life cycle talaga using the 100 peso framework until naging TOF, scaling na back and forth from PDF. And yun sir, medyo advanced lesson po kasi siya. Okay? Meron siyang mga parameters na nandito sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay, nandito siya sa, kung gusto mo siyang matutunan, nandito siya sa, eto siya, 100 pesos Facebook ad strategy framework. Okay, kasi magagawa mo lang yung scaling kapag messaging campaign ka hanggang sa validate campaign lang. Hindi mo magagawa yung cost cap kapag wala kang website or landing page. Okay, and kung gagawa tayo ng landing page and website ngayong gabi, susobra dun sa 1 hour natin na 1 hour per session. So aabutin tayo ng 5 oras dito or tatlo hanggang 5 oras just to create the website and install the pixel and to launch the campaign. Okay, that's the reason why nag-create ako ng PDF para pwede niyong sundan kahit na ito siya. Okay, so next would be maraming message pero walang order. Okay, ganito yan Sir Mark. Pag marami kang message pero wala nag-o-order, ibig sabihin nun, you failed to anong tawag dito, to present your product doon sa target audience mo. Yung benefits ng product mo or ng services mo. Okay, ganun po siya. Marami kang inquiries pero walang nagko-convert. Ibig sabihin nun, unang-una hindi nila nakikita yung value ng products or ng services mo. Okay, ibig sabihin, hindi pa sila sold doon sa bina-offer mo na products or services. Kaya nga 'di ba? The reason why kailangan mo ng anong tawag dito, ng mga chatbots para kung maraming inquiries na nasusolusyonan ng chatbot, ibig sabihin na i-explain ng chatbot. Kasi syempre imagine mo 1,000 messages yung pumasok sa page mo, paano mo siya re-replyan? So dapat may chatbot ka or meron kang website na magbibigay sa iyo ng 24 hours na anong tawag dito? Nag-i-explain nung products or services mo. Actually, ginawa ko yan sa website ko. Tingnan nyo to. Pag pumunta kayo ng website ko, meron ako ditong ito, di ba? Pag nasa home kayo. So, anyone na pupunta doon sa website ko at nakita nila, uy, may free training pala dito. Ayan, free training. So, pag nagpumasok sila sa free training, so imbes na mag-explain ako sa kanila kung ano yung services ko or yung ina-offer ko, eto may free training ako dito. So gagawin lang nila, ilalagay lang nila yung email address nila, yung pangalan nila at yung email address. So kunyari yan, lalagyan ko dito ng pangalan, ng email, totoong email address ko yan. So kunyari watch a free training. Ayun. So mare-redirect sila dito sa page na to. So ayan, so ito na yung explainer ko. Ibig sabihin, siya na yung mismo mag-i-explain ng products or services ko kahit tulog ako 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, 1 year. So kahit hindi ko na ulitin tong webinar na to, pag in-input nila yung information nila, yun na yung nag-i-explain ito na yung video na to, nag-i-explain para sa akin. Ang tawag doon, video sales letter. Okay? Ipapakita ko na sa inyo kung saan ko, may marireceive akong email na, ang tawag dito, hindi pa pumapasok. Nag-opt-in kasi ako nakaraan, so kaya hindi pa siya pumapasok.
So, ganun po siya guys. Ang tawag doon is video sales letter. Ibig sabihin, yun na yung mag-i-explain sa products and services mo 24 hours, 7 days a week, 365. Coach, personally, saan ang preference mo? Cakebot or ManyChat? Wala naman akong lahat naman ng bots are okay. Pero you can start with ManyChat siguro. I'm not sure kung magkano yung bot cake or yung bot cake. I believe bot cake yun eh. Hindi ko alam kung magkano yung pricing nila. I believe sa ManyChat $15 per month if I'm not mistaken. May free version din sila. So, try mo. Kung lahat naman yan okay eh. Tools mo lang naman sila eh. Sir Kevin, tools mo lang naman sila in order for you to systematize your business or to automate your business. Okay? Yun yung magiging leverage mo para magkaroon ka ng systematic approach in explaining your products and explaining your services 24/7 na kahit tulog ka, may nag-i-explain doon sa products or services. So kahit anong tools ang gamitin mo, walang problema dyan. And kung ako sa'yo, i-test mo or try mo yung bawat tools kasi may mga tao na, okay, mas okay sa akin si ManyChat. Mas okay sa akin si BotCake. So depende yun sa preference ng bawat tao. So it's up to you. Lahat naman yan okay. Okay? Magkano cost per purchase mo sa amin? Magkano ad spend? Magkano cost per purchase? Okay, sige. I-reveal ko, ang ideal cost per purchase ko sa inyo is $499. That's the reason why na yung binayaran nyo dun sa, nung nag-enroll kayo dito sa course ko is $499. Ibig sabihin, happy na ako na mag-break even ako. And sa totoo lang guys, no, walang halong bullshit, walang halong BS. Wala naman akong kita sa 499, break even ako diyan. Okay? Pamigay talaga yung 499 course ko na yun. Wala akong kita diyan. Meron man siguro ako pangkape ko, happy na ako doon. Okay, just for me, just enough for me to pay my ads. Nagets mo, Sir Mark? Yung nakukuha ko dito sa binabayad nyo na 499, wala akong kita dyan. Enough lang yun pang bayad ng ads. Saan ako kumikita? Sa agency ko. Ito yung way of getting clients. Okay? So, I just want my name to be online so that nare-recognize yung brand ko. And for those of people na gusto mag-avail ng services ko, doon ako kumikita sa services ko. Pero itong courses ko na to, pamigay ko talaga. Wala akong kinikita halos dito. Break even lang ako. So imaginein mo kung nag-ads ako ng 2,000 pesos, ang kailangan ko lang is 4 na mag-i-enroll para mag-break even ako. And that's it. You get the point, Sir Mark. Okay. Sir Kevin, video sales letter applicable ba yun across all? Yes. Across. Kahit anong binibenta mo, basta't meron kang Facebook page, gumawa ka ng Facebook page, nagbenta ka online, kailangan mo yun. Kasi imaginein mo, may nag-inquire ng 2:00 ng madaling araw, tapos tulog ka. Paano yun? Paano mo i-explain yung products and services mo? Nang tulog ka. Diba? Kung meron kang VSL na tinatawag, o di may nag-inquire, tapos may automated bot, panoorin mo tong video, yun yung mag-i-explain ng products and services mo. At least, by the time nakakausapin mo sila, re-replyan mo sila ng ikaw mamanu-manuhin mong replyan, half sold na sila doon sa ino-offer mo dahil napanood na nila yung video. You get the point, Sir Kevin? Okay? Naomi, anong suggested course mo for freelancer na gusto mag-FB ad management? Lalayo pa ba tayo? Nandito naman ako. wala nang direct to the point na tayo, Miss Naomi. Meron akong nilaunch na bagong product. Ang tawag ko dito, The Ultimate Media Buyer Toolkit.
Okay, hindi ko pa nalo-launch 'to, hindi ko pa ina-ads pero, makikita mo 'to soon. Ipapadala ko 'tong USB na 'to that contains the replay, 'no? Ishi-ship ko 'to sa bahay mo and flash drive siya that contains the replay siya. Okay? So, yun kung interested ka lang naman. Kung hindi, okay lang din naman. Marami namang coaches diyan na ano, nagbebenta ng courses. So, hindi ko pa nilo-launch 'to, siguro mga next week or within the week siguro, marami pa akong ginagawa, eh. So, ipapadala ko mismo yung, flash drive sa bahay mo, okay. This course is ano, 999 yung amount nito, 999 'to. So, you can actually purchase here sa if you go to the website, 'pag pumunta ka ng website ko, digitalhomey.net, go here sa online store, okay, makikita mo 'tong Ultimate Media Buyer Toolkit, click mo siya, add to bag, tapos, lagay mo yung email address mo dito, halimbawa ganyan, check out ka, tapos select mo lang 'tong Zenbit, lagay mo yung first name, last name mo, phone number, go to payment, mapupunta ka sa GCash or PayMaya, meron dun ding credit card tsaka other banks, yan. So, 'pag pinurchase mo siya, yun diretso na siya sa papadala ko yung mismong flash drive sa ano, sa bahay mo. Eto, hindi ko pa siya mina-market, eh, pero, buti naalala ko. Buti buti tinanong mo. Matagal na 'to dito, last week pa 'to, eh. Last week pa 'to actually. Pero yan, na-remind tuloy ako. Salamat Miss Noemi at Naomi pala. Okey. Okey, nandito na yung lahat ng katanungan mo about freelancing, about becoming a media buyer, and how to launch your own digital marketing agency. Nandito recorded, plus yung mga framework, plus yung case studies nandito. Okay? So, yan, avail ka na. Sige. Kevin, may FAQ naman ang website. For example, coach sa LPG, paano explaining lang ang MPB ng brand. Yung FAQ kasi, Sir Kevin, ganito yan. May mga tao na katulad ko, gusto ko video. Gusto ko, kaya nga may nagtatanong, anong mas maganda, image or video? I-test mo both. Katulad ko, ako ang preference ko, video. Ibig sabihin, pag pinabasa mo ako ng libro, dahil text, di ba? Text yung libro. Aantukin ako mga, katulad nitong Think and Grow Rich na binili kong libro. Hindi ko pa yata napapangalahati. Inaantok na ako. Ako yung tao na kapag nagbasa, alam mo yun, nasa page 1 pa lang ako, page 3, ano ba naman to? Naantok na ako niyan. Pero panoorin mo ako ng video na engaging at parang, minsan nga, pag pupunta ako ng YouTube, summary of Think and Grow Rich. Pinapanood ko na, parang anong tawag dito, nagmo-multitasking na ako. Pinapanood ko or pinapapakinggan ko na yung audio habang may tinatrabaho ako. Ganun akong tao. So, hindi naman lahat ng tao katulad ko na preference video. May tao din na mahilig magbasa. So, yung FAQ mo sa website mo, never assume na lahat ng tao babasahin yung FAQ mo. You get the point, Sir Kevin? May mga tao na mahilig magbasa, may mga tao na gusto video, may mga tao na gusto image, may mga tao gusto carousel, may tao, you get the point. So, create ka ng video sales letter, create ka din ng sales letter na purely text, and it's up to you kung paano siya i-utilize. Di ba? May mga tao din na ang gusto live. May mga tao din na okay lang din sa kanila recorded. Okay? May mga tao na gusto nila step by step mo. May mga tao din na gusto nila PDF. Ayoko nang umattend sa'yo ng live, bigyan mo lang ako ng PDF instruction step by step.
okay na ako dun, sold na ako dun. Yun. So, ibig sabihin, kailangan mong maging ano ba tawag doon? Multi, kalimutan ko yung word. Basta lahat ng possible, flexible. Kumbaga, lahat ng type of media or medium, pwede mong ibigay yung resources na yun. Katulad nito, di ba, may mga nag-join ng webinar kasi they have the time. May mga tao din na busy, papanoorin na lang nila yung replay. So, you have to be available both. Katulad ko, di ba? Available na sa dashboard yung replay. Di ba? So, yung mga hindi naka-join ng live, panoorin nila yung replay. And kayo na nandito na out of ilan yung nag-enroll sa akin, 100 plus, itong batch na to, 26 na lang kayo nandito. Kahapon, ilang kayo dito kahapon? Umabot yata kayo ng 40 plus eh. Out of 100 na nag-enroll, 100 plus. Diba? So, you have to be available both. Gets? Ito, may nakikita ko dito si Ayla. I'm sure, real estate. O di kung ayaw mo mag-explain ng paulit-ulit, gawa ka ng video, explain mo yung buong konteksto ng binibenta mo about yung real estate na binibenta mo. That's it. 24/7, nagsasalita yun para sa'yo. Pag di naka-attend, wala na. Well, may mangilan-ngilan din naman na interesado, na pinapanood nila. Bakit? Kasi nakikita ko sa app ko kung sino-sino yung nanonood meron akong app po, yun, sa Wix app. Yan. So nakikita ko dito kung sino yung active. I'll give you an example. Sino yung active dito? May one visitor dito. Si Princess Ilagan, nandito sa website ko. Ayan live. Di ba? Anyan mo si Princess. Ayan live yan. Nakikita mo yan. Nakikita ko yan. Nagets? So, you get the point, guys. Anong tab itatawag sa amin? Di naman bagay free training, FAQ lang sa old school. Example, nagbebenta ng medicine, LPG or mga parent, yung mga bodega namin. Anong itatawag namin? Hindi naman bagay free training. Hindi free training. Hindi sabihin mo, watch this video to learn more. Ganun lang, hindi naman siya free training. Watch this video to learn more. That's it. Sir Peter, ano isasagot mo, coach, pag gusto ng client na sure na result daw? Hehehe. Ito, Sir Peter, ganito yan. Ibalik mo yung tanong sa kanya. Pero mukhang sarcastic na yung itsura yung pakinggan. Nung nagnegosyo ka ba, alam mo na bang sure na yung negosyo mo papalo ng ganong kalaki? Para mo namang sinabi na magra-run ako sa iyo ng ads tapos sure na magkakaroon ka ng resulta. 'Di ba? So ganun lang 'yon. Pag ganun, Sir Peter, may nagtanong sa iyo na client, sure ba na magkakaroon ako ng resulta diyan sa ads mo? Takbo ka na agad. Mahirap na client 'yon. I-micromanage ka lang nun. Okay, pag magsabi sa iyo na sure ba yung pag ni-run mo ba yung ads ko at in 1 month magiging 1 million na ba yung benta ko? Takbo ka na kaagad. Yun yung payo ko sa iyo, Sir Peter. Okay? So, Sir Mark, natanggap ka din ng workshop o nagwo-workshop ka ng physical or parang seminar? Yes, pero wala pa ako naka-line up this year, Sir Mark. Binabala ko next year pa eh. Nahinto. Yung last year kasi meron akong face-to-face.
Pero this year, nag-focus muna ako sa online. Pero mag-a-announce naman ako pagka meron akong workshop physical. More or less baka mga ano pa, mga last quarter of this year or baka next year na eh. Pero I'm sure mag-a-announce naman ako. Okay, so maraming salamat guys for joining tonight. And I appreciate your time. Hopefully marami akong value na bigay sa inyo. Marami kayong natutunan tonight. And sinimplify ko lang yung Facebook ads kasi maraming naguguluhan, maraming hindi naiintindihan. Ayan, so may bumili na ng media buyer toolkit. Ay, nakita ko na si Jonathan, ito? Pangalan nito si Jonathan. No. Order placed. Ayan. Pero pag wala pang bayad, malalaman ko din yan kung wala pang bayad. Kasi nakaka-receive ako ng email eh. Okay? So, kita ko yan sa backend. Sa one-on-one coaching, Sir Kevin, yun, you can just book a one-on-one coaching dito sa website. So just go ahead sa website. Punta lang kayo sa, online courses. Tapos, punta lang kayo dito sa one-on-one coaching, start course. And that's it. Pili ka lang kung anong date and time. Tapos, pag-shoot naman dun sa oras ko, then we can hop on a call in a one-on-one coaching. Last na lang, Naomi, sino po magde-decide kung magkano gagastusin for ads? Halimbawa, walang idea si owner client about sa ads. Tapos mag-ask siya magkano pwedeng maunang gastos. Ano po sasabihin? Si client yung magde-decide pero magsasuggest ka, Naomi. Sa local client, kung Pilipinas yung client mo, typically 15,000 for testing. 15,000 per month. Okay, sa unang buwan mo, i-push mo na agad na 15,000. Sa international client, at least mga $1,500. Okay? Mapapanood ko ulit yon kahapon, isi-send mo sa email. Tama po ba? Kasi hindi ako nang-attend. Yes. I-check mo yung email mo. Mag-send ako ng email tonight. Mga after 30 minutes, magre-render lang. Pag na-render yung video. Okay, check mo yung email mo, Sir Jonathan, sa spam or dun sa primary folder. Baka nandun pumapasok. Thank you so much, guys, for your time tonight. And I'll see you tomorrow. We'll do the campaign setup from scratch. Okay? Thank you and have a good night. Bye-bye.